do you have any projection on where and when talaga magkakaiba-kilayan dyan para mag-train na sila sa birthing pas-ari po? Dahil magparaduman sa mga private na lying-in or duman sa mga pakian. Doon rin yung projection yung duma. Ano nga lying-in? Total, may pondo po na nakalaan dyan? Ongoing po ang construction na yan. Siguro nahihiling ninyo. And we put inot sa taas para pag sa taas, pababa sila. So, ang midwife po na naka-assign for Maragall Station, supposed to be, ang duty nila is 8 to 5 na. Iba po dapat ang my duty sa lying-in kasi 24 hours siya shifting. Yun po kaya nun po, sila po sa barangay, sila po lying-in kasi sa barangay po, mapapabayaan. You mean, itong kung may kakaiba-kilayan may shortage mo kita sa midwife? Yes po. Kasi dati kita, kung ikaw kita lying-in, may mga job order, midwives kitang big hire ng ino. So, kulang po ang personnel. So, Dr. You have mentioned regarding the DOH. May I have a resolution na dapat magkipag-coordinate na kita sa DOH yung bukas, bagong urgent care and ambulatory services para to augment sa kakulangan ng RHC mo niyan. Na libre ang doktor funded by DOH, mga nurses, maski mo sa intra, nag-allocate po sila. Because I have a doctor friend from the north na iba na sila, kaya nga nag-advise ako na sana i-ano mo man yan dyan. Kaya sana itong pas na pikado ng DOH, may ano talaga niya, madagdagan sa inyong, para ang Saturday, Sunday, paano po kita mo dyan? Sabi nga ni Nicole Supay, Monday to Friday lang ako nag-operate dyan, kaya recommend sa Saturday, Sunday, emergency case na may ma-accidente, yung regards na bukas, ang aram ko ay parang naka-alisin na sa hospital. So, bilang sa kabuno ko sa hindi ko masyado ang bukas. Pero regards to sa duty po ng midwives, ang duty ng midwives na hired ng LGU is Monday to Friday lang, 8 to 5. Pero most of the time po mass graduation activity kami. Ang ulihan ng barangay, Saturday, kung sa Saturday kami, minsan Domingo. Mr. Ferry, sir. Or good morning, Dr. I'm sorry because I'm late to take ko around sa pag-iriba ko kung naabot na hindi pong doktora ko. I remember that the hearing sa Tunang Bayan, nagpatog po kami sa IMO since ako pa ito ang chairman ng health presentation in relation hindi pong lying-in. So, almost 2 years na po doktora nang sa tuyang lying-in, di nag-operate. So, sabi mo kayo before na madali na, pero until now, ayaw na po doktora na ang sa tuyang lying-in, di nag-operate. Pero kadagat, ang makakayamas ng arati, nag-arati po doktora, maano po tigis ng mga private lying-in. So, ano po doktora ang maging assurance na rin po pabukas ang sa tuyang lying-in? Ano po ang problema pa kang pag-secure ng mga documents? Because sabi mo po before, na may dokumento pang ayaw sa DOH, pero hanggang until na po doktora na ito. Hindi ko alam pero ng taon na natapos so dating ng RHU. Pero once na natapos sa iyan, in-apply ko po sa DOH, nung pipisitan nila, so may mga kulang. So siguro tayo po, doktora, tawag natin attention na maray, hindi pong pagbukas po at sa tuyang lying-in kasi kaya po doktora. Ongoing construction po ni ang RHU1. Kasi sabi po, doktora, we have 10 midwives, pero nasa po sa kada ibang barangay, pero
Doktora, ano po ang trabaho kang midwife? Nakuha kong pag-arap as a physical therapist, ang midwife na papaakit. Pagkukuhan po, before pa man sila na-hire, wala kitang lying in. So, ang mga midwives na po, sabi ko nga kasi ako, sila ang nag-take care ng mga health services sa barangay. Yes, but Hindi lang po, kung magkasalo sa trabaho nila is pagpaaki. Pero hinayar sila, bakuman po na mapaaki sa kanino. Sila mga nagbabakuna, sila naglilibot sa mga barangay kung may mga problema. And sila ay nag-check out naman sa barangay kung kaya nila sila. Kung hindi nila kaya, i-refer po iti sa main health center. yes, Doktora, sabi mo sa pulo at sa midwife, sayang man na nag-hire kita na i-deploy ka lang sa isla, na ikaw kita dapat na open ang naging Ang issue po kasi is man po siya curative arrogant hospitals. So, mainly ang trabaho po ng midwives is preventive. So, yaw na dyan na ni. So, bakuna, siguro mahihilig ka pa nun na kung inong nakulo na may mga measles, pero yan, bihira ko na po. And ang nagluwas ng measles is yung mga adult na actually walang bakuna, mostly, sa economic province na nag-ulit sa sana po ito na hopefully na as soon as possible, ma-ibuan natin paagi na lagi mag-operate na po sa tulad na Yan po, Doktora, ang wish ko kasi kanina last ako chairman, magaling nila mga ko, andin daw ang layo again, take pa daw to open sana, Doktora, takot na. Inabalik ko na nga po, kaya nag-date kita na-approve na mag-operate as lying in kasi may mga kulang kang binisita kang magaling. So, dapat, Doktora, Siguro po, si engineer. i-complete Hindi po, ang pinalata nga niyo po, matapos structure. Kasi di naman po ma-i-apply kung sa structure, kulang-kulang pa. Structure and the facilities. Mr. Secretary Moses, may I ask to our municipal engineer, kung luwarin dali engineer, hindi pong pag-construct ang naingin, yung may apply na po ni Doktora, ang hindi pong pinahangat ko na magpasagiraray sa tuwing naingin. Engineer, recognize once again. Good morning. Bali ko kaya, yung proseso po ng pag-construct po ng health facilities. Before po na poon, nagkaplano, ma-apply po kita ng PTC, permito po sa ito po, kapag poon ng pagtrabaho din sa RHU, pinatirin nila po yung PTC, and then, nag-incorporate po sa IEP. And then, nag-complement natapos ito limit ng pondo. Nag-apply na po ito yung accreditation po ang IEP. So, internal po para sa and then, kahit po mga kay Doktora na unang po siya rin janitor's closet and then bacteria. Actually, sa construction kayo sa dapat po na may pundo na talaga. Nagkaiba po kayo namin pundo sa phase 2. Ngunya, ang supila po yung lagi pala ito kan panibagong lagi ang so accreditation ng mga tayong panibagong naman pong PTC ang ipag-apply sa mga. Di, nagproseso na naman po kami, may wall na tihali, may picket na ng pinto, and then, isinagay na po ang construction niya. Kaya kung ihiling mo ba po, rin kung ilipisyo o gamit para sa laing, tapos na, kaya may kulang nilang solidarity of closet na itong start ko kayo. Kaya kung iisipon ta, nag-isa po kung ito stainless steel. Kaya kami sa akin, kaya nagsisay ko kayo at mga baka, kaya magiging kaya medyo, kung kayo man talaga nasamutan ang bagay, nag-uuna ka, iba na may kami kung nagdalingin ng trabaho, kulang po sa kulang. So, siguro, Mr. Secretary po, sir, basic kay engineer,
budget na mga na tayo, doktora, kung pa ang pwedeng budget na i-alokar. Dahil talagang nasuportado po ang RHU pagkakainin sa iyo, doktora Newton. So dapat pero talaga ang budget pa. Hindi ko po kung naman pero pinaak ko sa AIP. So sana kung anong pinaak ko sa AIP, masunod. Yun man din po ang agad ko. Na sana kung anong, kasi kung isipang tanan, gusto taga-bus libre, kapos talaga, tatao, ang first and foremost dapat po, personnel, nagdadagata. Then, siyempre, yung mga facilities, equipments, pero barangay health stations dapat po kompleto. Di ba? So, siguro ang pinakailang, sabi ko kasi bago, inutol na sa structure, pero nag-request na din po ako dumaan sa AIP ko na for next year, na sana maigagad ng mga personnel ang RHU. Kasi mahirap man po para ang lawas ng sarong tao. So sa mga bagay na pag-ibig niya duman, babayaan niya maduman sa sarong. Minsan po, syempre, maski anong higos, di man po kaya nung isang personahe na may midwife po niya na ang kapot niya is tulong barangay. So, manipot siya per barangay at least once a week. Yaon siya sa barangay health station niya. Actually, nakulo na po ang sa mga kunyan, purok, kalusugan, house to house po, mahilig po sisay ang mga hypertensive, sisay may diabetes. So talagang definitely po kakayanin ka sa tao na mag-cater ang sa iyang sa catchment area na kumbaga luluman mo siya harong-harong. So kaya nanin mo yan sa puro kalusugan ni is at least and so sa at least 50% kan 18 above ma-monitor sa BP kung ibang pang blood sugar mahiling ang blood sugar nila. Mr. Psaleo, lastly naman na ako kay Doktora. Doktora, sa kuya pong observasyon, manong po sa RHU Makakay, nagul po akong na-receive na mga nangyayaring aksidente, lalo pagbanggi, para matawan lamang kay paunang lunas. Ano daw po, first aid, ano daw po, doktora, na matawan ka kay pambangging duty, tingin po sa RHU. Then, yan po, doktora, lalo ang mga taga-Islamic Ride na na-aksidente sa motor, matawan lamang po kay first aid na sana mag-duty po na banggi. At least pag-tok-tok lamang, nagasgasan, unado, at makatatawa lang kay first aid. Siguro po, ano problema? I thank you po, doktora. Ino po, doktora, mapasalamat na po ko sa iyo na matakbuhan kay serbisyong pambanggi ang RHU. Basta po, ibuang additional personnel. Kasi sabi ko nga, kulang nga so naka-assign na sa pulong midwives. Kung may duty pa, sa iba po ang may duty sa barangay. Yes po, Mr. Psaleo, sir. Sana, dagdagan po i-personahe. Siguro, kung di man maraman ka sa ng bayan na kulang pala, kaya siguro, doktora, ilabi mo sa muyas kung pirang ngayon, Kimeyo, karang matakwan pati personahe ang bagay. Tangali na magkaikuha at mag-duty mag-pag-duty. Siguro po kung mahilig ninyo ang AIP na pag-ibo ko, taon-taon, hindi ko po iyan na additional personnel. Pero siguro, sabi na ni budget officer, kulang ang satuyang budget para sa sweldo, kaya di man po natatawan kay additional for na.
Pero siguro po, for the meantime po, Doktora, pwede na kita mag-take pag-duty pang sa RSU. Siguro, bilang head ka, alam mo kung si Sir Pipitan ni Kaantel, Doktora po, iyan po ang hinahead ka mga taga-Islamic. Although, sa tingin sa na may mga first aid, kaya po magkakaroon sa first aid. May agreement po kami kay MDR. Ang MDR po, siya ang nag-cater ng mga aksidente na nangyayari. And kung halimbawa kulang, so ambulansya may pihatod na pasyente, so duwang yung ambulansya, MDR po ang masalon. Pero yung mga aksidente, MDR po ang alam ko na sila po ang nag-cater ng mga pasyente na... Yes po, pero Doktora, pakulang po, Doktora, yung mga na-aksidente. May mga iba pang klase na pwede na raw sa RSU, kaya po dapat talaga. Hindi kita nung nakaduti ka. Malapit po ako sa mayor, pero ako, alam niya ako nag-request for an additional personnel para i-deploy or i-assign na pambanggi. So, sana po i-grant kita, pero kung kulang ang pondo, siyempre, siguro wala man ako. Sana tawagan kita additional. Kasi sa nurses lang, mahirap man po, natawanan na sa 500, 600, na ang probinsya po, ang sweldo ng nurses is, job order is 800 per day. So, siyempre, kung siya makapay na siya doon sa probinsya, sana i-grant kita, miski at least 600 basta license ang nurse. So sana, through the chairman ka na health presentation, na yun na ang maglapit ni Mayo with regards sa hindi pong piga ko na makikoki mag-duty banggi sa RNC pa. Okay. May question po regarding the status and progress ng 1032, the proposed line in clinic. Dito sila kay Doktora, saan mo inatay sa DOH yan yan sa line? Well, parang nga ako pa si Mayor Dinky. Sisay ko ang nag-ibukan na regarding sa strato planning. Nag-ari po iyan sa DOH. Ang engineer kasi nagkaibahan kami na engineer. And, Dahil po nagbalik naman sa planning kan strato kaya. actually po, ang DOH ang nag-check. Kasi sila ang naghihiling ng standard. With regards to that, Doktora, maraming baga, dapat lying in, na-scrap area talaga yan. To fully aware na bago mag-handle the pasyente, dapat sanitize ka. Scrap area talaga, automatic yan. Itong sa janitor, iba yan, dahil talaga ma-aprobahan, dahil itong duwang mayroon na importante yung sa ospital, wala duman sa struktura. Siguro si engineer ang magkakasimbag kasi ang nagtao po kang go signal na mag-construct kang building na RH1 is DOH. So sa standards, kumaga sila ang nag-check. Automatic ba kayo niya? Pag nag-handle ka ng paagi ka, automatic ba nagkitaharap ka, Doktora, ang na-scrap kita. Per-minute siya bago ka magtuman sa pasyente. So, ito sa nawara, mas ako man sa DOH, never ko aprobahan niyan. Dahil ma-infected ang pasyente mo, makakabalit yung layang, hindi ka scrap area. Ang kahalin mo kung pasyente, makitingong ka. Ano nangyari ka, di ma-aprobahan na? Actually, ito po siya nabagong separate na. Pero gusto nila na may another scrap up area para sa mapaangkin. Mr. Presiding Officer, Recognized Councilor Torre. wala ba ako sa discussion na first po, sabi mo na sa pag-ulit daw ni engineer, ongoing po ang construction from lying in. And hopefully po, no niya na taon, ma-open po siya. Hingumahon po na ma-open ang sa tuyang lying in. Sabi nga ni Kagawa Rebel, po ang
kumbaga, naghahanap ng sunod na yung LGU. And sunod po, syempre po, pag kayo po ang personnel, ano kayo po? Syempre, budget, ay naman pinigay pa sa doon. Ano po? So, kung bako po, kung yan na taon, kung wala siya sa budget, so, sana, tawanan ta i-budget by next year. Pero po, di ba kita po ba, may mga mandatory positions kitang inunod na dapat inunod kaya ani po mandatory ano. Pero sana po, syempre kung ma-open ang layunin, kay kwanto man mga personnel. So, hindi mo na lang po no, sa during budget preparation. And i-summarize na ining yung kunulo na RH2 forbidding na mabuo naman siya this year, ano po, engineer, and sulayin in. So, yun na so pinangako ni Doktora na mabuksan lamang bago magtapos yung taon. So, everybody happy na. Magayon na. So, feedback halik po sa tuyang Dr. Kay Dr. Beldan at kay Engineer Jambang. So, May direct na ako sa sinabi ni Kagawad. Ito pong tanong ko sa yakong po yan, pagkatarang kasulat. Kaya lang si nahiling ang DOH ang pag-inspecting na cabinet na layman ito sa konstruksyon. Kaya, sorry po kasi sa inyong pagsabot na talagang layman talaga dapat aaprubahan kung dahil ka itong scrub up ganyan. Ito po, cabinet in the table, yun ang pagkulang ng fly. Ay, usually nga ni Doktora, mag-aalis ka kaya, yaon na sa mga supikataagtang sa bagong taon at yan. Dapat yaon talaga. Pagkahalik ang DOH na wala talaga ito, maski hindi mo aprobahan yan. Pero, iba na po. Kung sentro yan dapat, pag-inspect ang DOH, yaon na sa mga pinagamit naman sa bagong maglab sa OR or sa mining area. Councilor Romas, recognize. Kami mag-construct po kayo mag-construct ng lying in, dahil man na pig-require na PTC. So before, Nakagawa na po kitang PTC sa layo. kung may PTC, dapat kung sabi ko, nahiling na nila sa design. Ay, sige na po, nag-upgrade ka na. So, pinaka-inod pa. Pinapumlinda sa plano, tapos sinaman sa naghanap na may kulang. Yes, po, Nasa kasi- pinapumlinda, hindi nagpinakaluman na kulang. May division na kaya ang niya na para sa accreditation division, sila po ang nakari pa ron na may kulang. Ay, iba man na Yes office po, ito. so nag-approve kang inod na plano sa anong application. PTC, di ko alam basta. Sa Sina accreditation, iba naman na Iba man division. po siya yung division. So, kaya may kulang po. Saan pa tabi ito? Pag nag-open na kita ng RH, medyo mababawasan na yung mga nag-duty na personahin ka sa barangay. I-centralize na sa RH doon ang operation, servisyo. Yung mangyari. Yung mga Hindi na sila kulang. ng barangay. Yes po, kasi nga ni, preventive nga ni sila ang ma-oversee. So, di ba nito Kami mga health services na tatao sa kada barangay. So, magandang talaga yung person niya. Dahil napili itong haliw itong function na ito. Kasi kawawa man sila. Di man pwede siyempre ano niya, naman lang. Mayroon sa kawayan, mapa-immunize. Just imagine, sa nilutod ng aki, masakay ng bangka, mapa-immunize na. So, kanya-kanya barangay, iba pa rin na magtulungan ang mga personal. Si Mrs. nga, ang mga aking na Gusto ko po idagdag, ano sa mga private libraries, na siguro sa mga hindi naman po, unless pa po ka PhilHealth member, hindi naman dapat magastos. Hindi ko alam kung nasa nagagastusin na sa private libraries. Kasi wala man po siya, kumbaga, ang services po sa pag-active, basta PhilHealth member ka, wala po siyang dapat bayaran. Mas kaya lying in, bako accredited.
Kung ako, accredited sa PhilHealth, pero ilan ko na nai-implement yan, dahil ma-apply. Kasi, ito, kung buo na ito taon sa iya, ang kontak ng kaya saro na nag-active, yan siguro is 8,000 or not 10. So, dapat ko lang silang bayaran. Ay, nung nagpunata na babayad Siguro sila. po, Doktora, mapusin sa member sa pinag. Pero hindi pa po. Dahil pa napag-member mo niya. Pero kasi may po yung nagawa sa PhilHealth. Sa member na yan. Nagbabayad, Oo. PhilHealth, Oo. member. Okay, ma'am. Universal healthcare. Yes po. Maski ba kung kapein, Bawat, ano sabi nila, bawat miyembro, ay, bawat Pilipino, dapat miyembro ng PhilHealth. And gusto ko lang idagdag na ang issue ko is, ano po kita, accredited na as YACAP provider ng PhilHealth. Pagkahanap na lang, so may mga liit na ipapublish kulang lang sa equipments. Kasi kaipuhan ko i-register tagabos na constituents na makakay all 0H hanggang buhay. So, iba, nakuha na po pang ibang facilities kasi may mga facilities na accredited naman po ito mga private. Pero kita, mabuo naman po kita mag-register para sa YACAP. Hindi po, ang YACAP is libre dapat ang consultation. Libre ang bulong, pero bako po gabos. Bako po gabos ng bulong, ito tao na libre. May bago naman sila sa PhilHealth na gamot program. Ini kada tao, may 20,000 na nakalaan para sa imo. Pwede mo siyang kuha paliitiin, pero generics lang ang bulong. Kung gusto mong branded, babayaran ito. Pero may bulong sa nako din na aprobado para libre ka. Pakupo gabos talaga like sa mga bulong na mga mahalaw sa diabetes, mga bulong na mahal sa high blood. So pakupo gabos na bulong. Itatao kang YACAP provider. Ikaw pa po libre is laboratories. Pero ano din, kung ano sana ang i-approve niya. Doc, regarding po sa status and progress ng Rural Health and proposed lying in clinic, almost 30 minutes na tayo na-hooks na konsulta. Ikaw makita yung mga visitors niya. I will give only 3 minutes na lang. Sabi, may questions pa kamo. I have a question po. Okay, 3 minutes. So, pwede po ito mag-open or mag-agad personaling province sa PHO po. Kasi sabi po, kulang ang personal detail. Pwede po kita mag-open or mag-agad personal ali sa province. Kasi may nasa kasi tapos ang Cagayan District Hospital, nag-serve sila po sa province. Sa province po yan ako mas. Pero pwede kita mag-augment po. Siguro po, depende po sa pinagkagawan. Siyempre sila po ang ma-request key personnel, pero I doubt kung matawan kita kasi Kag-register hospital nga rin kung lima tao. yes po. Kasi, ito nga yung sa basketball ni Go, duty once na ang makakay na yan, yung nakaschedule, nagkawat mo niya na banggi. Naghagay po sa duty personahe, nakitaman ang mga duty duman sa tournament. So, definitely siguro po lang rin sila. Kaya, duty man nila, is taga-bakakay. So, makuha kita ang personahe degree. Siyempre, kung nag-duty sila, banggi, pag-agaw, di naman sila mag-duty. Nahiling ko lang kaya sa Facebook post na Cagayan District Hospital may 100 million na naman yan ng DVD, province pa lang siya. Province po. Wala na special lang kay
Dok, na-mention mo kasi bago na ang yakap may available na bulong. Oo, wala na rin siya. Okay naman bulong na dyan. For now, iba pa man, pero syempre kulang. Kaya nga ni, yung sa EIP ko, dinakulaan ko talaga budget para sa bulong. Kasi ano man, magpatuka kita, bulong, nakulang naman na sa tuyang budget. So sana ko i-approve kung may nakulaan sa tuyang, ang sa tuyang agadon. And once siguro na nagpuo na ang pag-register ng mga Zayaka, definitely pwede na kitang may makupo ang reimbursement hali sa PhilHealth. Ito po pwedeng pang-augment, pang-sweldo, o pang-augment, pang-makalkulong, and equipment. Oo, kaarap ko ang siga yakap. Ang tabako, CHU, yakap. Aram, dahon na bulong sila. Kaya nagagalat sa bahay, nakadaig kayan. So, paano may maaraman kami bilang members kang sa Gulang Bayan, na maaraman ni kung anong bulong ng available sa CHU para kung may maghahalat sa mulya, arami, o igwang bulong dyan sa sendo. Iba po kaming taong inventory na isusubmit sa Mayor's Office kung ano ang mga bulong na available. Pero manyan po talaga, madali na masagad pa uubos. Kasi, sa kalakulan nga ni, siyempre sabi ko nga, kasi ko naglilipot, nag-inilisi sa mga hypertensive. So, pag alam mo hypertensive siya, tatawan ng bulong. So, sige ang dakol, kahit kumbaga, consumidores. Okay po, no? So overall, ining topic, nagluwas ang problema, ulat sa budget ang RHU. So, Doc and Engineer, thank you po sa pag-attend sa regular session sa Sandiamayan for letting us. Thank you po, Doc and Engineer.